Movie Love Team of the Year. Movie Love Team of the Year. Catherine Bernardo and Alden Richards. Kathden, Hello Love Again. Tatagputin ang mga features natin ngayong araw. Let's make that happen. Hello, good evening everyone. Thank you for this award. I'm receiving this award on behalf of Ms. Catherine Bernardo. Mabuhay po ang Pilipinas TV. Maraming salamat. Again, accepting this award on behalf of Ms. Catherine Bernardo and Alden Richards. Maraming salamat sa pagmamahal. Breaking news ito mga kasambreros dahil tinanghal ng Taquilla King and Queen. Wala talaga makakapantay sa Kathden mga kasambreros kagabi sa 41st PMPC Star Awards for Movies mga kasambreros. So dito ay wala pong may representatives lang mga kasambreros ang Kathden, no? Si Ma'am Catherine at Sir Alden ay wala po. So sabi dito sa kanilang award ay 41st Star Awards for Movies winner Taquilla King and Queen, Alden Richards and Catherine Bernardo. So congratulations, no? Talagang walang makakatalo dito mga kasus. Para siyang equivalent ng box office King and Queen. Tapos parang tinagalog lang, no, ng PMPC Star Awards for Movies mga kasambreros. So ang in-expect natin ay hindi nangyari, pero we're so thankful, no, na talagang parang sila yung pinakauna na sa lahat na, kasi yung movie actor of the year si Dennis Trillo, yung love team of the year ay sina Francine Diaz at Seth Fedelin. So Franceth ang nanalo, no, which is deserving naman mga kasembreros ng Franceth kasi marami na rin silang parang pinagtambalan, tapos may pelikula, tapos no, parang passing to the next generation na lang, no, yung best love team of the year mga kasambreros. And nakakatuwa kasi dun sa may dito sa sequence nila kagabi na sa announcement, no, ng hosts mga kasambreros at sequence ng pangalan, yung pinakaunang tinawag talaga na best love team of the year ay Catherine Bernardo at Alden Richards, no, Kathden, dahil sa kanilang movie nga na Hello Love Goodbye and Hello Love Again. So nakakatuwa lang mga kasambreros, no, na parang sa first set of nominations Kathden ang unang tinawag. So ang lupit, no, pero yun, tapos yung itong kanilang award ay tinanggap ng kanilang representatives mga kasambreros ni Sir Alden at saka ni Ma'am Catherine mga kasambreros, no. So parehong busy ang dalawa kung kaya hindi sila nakapunta mga kasambreros sa awarding ceremony kagabi. But still, no, talagang yung kanilang presence at ang kanilang pangalan ay nag-speak mga kasambreros ng kanilang aura at dating, no, kumaga pa sa lahat ng datingan sila ang may pinakamalakas. And then ito, so isingit ko din to si Will Ashley, no, nanalo siya na New Movie Actor of the Year para sa kanyang gawa na sa pelikula na Balota mga kasambreros. So kasi si Will Ashley, di ba, sobrang close nito kay Alden. For the first Star Awards for Movies winner New Movie Actor of the Year, si Will Ashley mga kasambreros. And ito, malayo na mararating ng batang ito kasi ang husay din niya sa acting mga kasambreros. So naging part siya ng Balota kasama si Ma'am Marian Rivera. So ayun po, no, talagang dito ang husay-husay din ni Will Ashley mga kasambreros. So baka sa susunod nagiging director din to at saka businessman kagaya ni Sir Alden, no. And then ito, next item natin. Okay, sige. Isa itong picture mga kasambreros na kung saan si Sir Alden ay parang dinumog ng fans, no. Tawag dito ay ito yung sa time na nasa Noel Bazaar sila, no. Thank you Noel Bazaar, catch our ARXV booth from November 26 to 30. So natapos na pala kasi December 1 na ngayon sa World Trade Center, Pasay City. So wala nang wala nang ticket booth para sa ARXV fan meet mga kasambreros ni Sir Alden sa December 13. So natapos na siya kahapon. Pero alam ko makakabili pa rin kayo sa helixpay.com or .ph, arxv.helixpay.ph mga kasambreros.
So, pwede pa rin kayo mag-purchase doon. And then ito, tong picture ni Kath ay sa parang pinost ng isang admin. Yung parang nasa washing machine yata siya, mga kasambreros nito. Or sa dryer, something like that. Nakaupo siya, tapos may bandana. No? Tapos naka-white yung kanyang damit, no? Tapos, pero ito po ay part ng kanyang TCL pa na ads or commercial shoot, mga kasambreros. So, nakaupo dito si attorney, mga kasambreros, na sobrang kulit. And then ito, next item natin, mga kasambreros. Itong picture na to ay shinare kagabi ni Queen Flor, no? Kathleen family reunited. Tapos, andito si Kath, no? Si Kuya Kevin niya. Tapos, hindi ko pala itong isa Tapos si Lola, mama yata ito ni Papa Ted, no? Itong si Lola or si Nanay, mga kasambreros. Naka-white din si Kath dito. Tapos si Sir Alden parang naka green na, parang brown green, no? Something like that, mga kasambreros. Pero ito pong picture ay dati na po, mga kasambreros, no? Ano lang siya, reposted lang siya, mga kasambreros. So ito pa yung time na bumibisita at saka nagpapapicture pa si Sir Alden kapag bumibisita sa bahay ng Casa Bernardo. Pero ngayon ay talagang tagong-tago na siya, mga kasambreros. And then ito, na-feature si Alden, si BOK, mga kasambreros, sa Lion Here TV, no? Na kung saan nung time ito na in-explain niya yung reason kung bakit niya sinusuportahan ang pelikula na Meet, Greet, and Buy, mga kasambreros, ng ABS-CBN, Star Cinema, at saka ni Direk Cathy, mga kasambreros, and of course, yung mga close friends niya, no? Sina Belle, Piolo, Joshua, at si JK hindi gaano pero si Joshua, sina Piolo, parang spotted na sila. Kasi dati parang nag-host din si Piolo at saka si Alden sa isang event, mga kasambreros. So, if not mistaken, PMPC Star Awards din yun, mga kasambreros so yun, talagang close na close din sila. So sabi dito sa Lion Here TV, Alden Richards explains why he personally hosted a block screening for the ABS-CBN film Meet, Greet, Buy, saying he's proud of the teams behind the movie and glad to support a project that's doing well in cinemas while uplifting Philippine cinema. So na-i-vlog din natin ito na nakaraan. Tapos, sabi pa nga niya dito ay dahil din sa malapit sa kanya, malapit ang puso niya sa Star Cinema at saka kay Direk Cathy, mga kasambreros. And the cast, of course, ng Meet, Greet, and Buy. And yun, advocacy kasi talaga niya na matulungan, no, yung mga pelikulang Pilipino. So, locally made, mga kasambreros, support sa sariling atin. So, yun po. And then ito, next item natin, napagkakamalan ito na parang si Ma'am Catherine, mga kasambreros, no? Kasi may parang kamukha niya si Ma'am Catherine sa ibang angle. Naka-blue dito, tapos parang nagsi-selfie, no? Mga kasambreros. So, sa unang tingin, parang magkamukha sila ni Ma'am Catherine, mga kasambreros. Pero ito po ay ang bagong kasal na sina Eloisa at saka si Loisa Andalio at saka si Ronnie Alonte. So si Mrs. Alonte na siya ngayon, mga kasambreros. So kasi ikinasal na sila. So yun, no, talagang para siyang si Catherine sa unang tingin, mga kasambreros, pero she is not. So ganoon po, mga kasambreros. And then ito, next item natin, mga kasambreros, si Ma'am Catherine at saka si Ma'am Julia Barreto at saka si Janela Julia Barreto. Tama. Si Ma'am Julia Barreto, Liza Soberano at saka si Janela Salvador, mga kasambreros, no? Na naka-pink or peach sila, mga kasambreros. Pero alam ko dati itong mga pictures na ito ay time pa ng bata-bata pa sila, no? Kasi may grupo yata sila dati na It Girls, no? But correct me if I'm wrong, mga kasambreros, no? Na nagpa-perform pa sila dati sa
ASAP or sa ASAP. And then ito, na-discover ko kagabi na dumadami talaga yung fandom, no? Or fan page mga kasembreros na pinifeature si Sir Alden. Kasi itong Aldenizer na feature niya, no? Parang bagong page ito mga kasembreros na parang yun nga, no? Hinahangaan ni Sir Alden. Kung kaya na feature niya dito ay Asian multimedia star Alden Richards 15th year anniversary or 15th anniversary mga kasembreros. Tapos yung naka-denim nga si Sir Alden at nagpa-press con sa kanyang fan meet sa December 13 at block screening ng fan meet meet, greet, and buy. So kasi ang dami ng meet na so fan meet at saka meet, greet, and buy mga kasembreros na pelikula ni na Piolo Pascual, Bel Mariano, Miss Maricel Soriano, and so on. And then ito, so ang kulit ng caption dito ng pep.ph mga kasembreros or Philippine Entertainment Portal. Yung kapuso A-lister, kasi di ba walang mga A-lister yung dito, yung GMA sa ABS-CBN lang kasi ito, no? Yung mga A-listers, pag sinabing A-listers, yung marami silang impact at saka maraming na sa pelikula, for example, endorsement and so on, so which is si Ma'am Catherine yung A-lister. So siguro kapag sa GMA, kapag nagkaroon din sila ng A-lister or yung mga pag-ranking ba, no? Si Sir Alden talaga dito ang magiging number 1 din na A-lister mga kasembreros. Tapos si Ma'am Catherine naman sa ABS-CBN, no, di ba? Talagang kinadhana sila mga kasembreros, no? Sa GMA, si Alden yung A-lister, tapos yung sa ABS-CBN si Ma'am Catherine, o di ba? Kasi meron silang ganun pag December. So abangan din natin yan mga kasembreros na kung sino magiging top 1 na A-lister mga kasembreros sa ABS-CBN ngayong December. Sabi dito ng pep.ph, happening now, Kapuso A-lister Alden Richards 02 faces the media and vloggers for the Q&A segment of his ARXV concert press con. His upcoming 15th anniversary concert will happen in Santa Rosa, Laguna on December 13, 2025. So yun, na-feature. So natuwa ako dun sa caption na, nga no, parang walang A-lister segment ang GMA, ang ABS-CBN lang. So sana magkaroon din sila ng ganong segment or portion mga kasembreros ng pagra-rank ng mga ng mga artista sa Kapuso mga kasembreros, kasi sa ABS-CBN lang may ganito no. So sana gayahin nila mga kasembreros. And then ito ang kakulitan ni Sir Alden dito, sabi niya dito, yung si Mercy, yung parati niya namang kinukulit mga kasembreros, no? Sabi niya ito, oy Mercy, paano ka na naman napunta dito? Paribasa, viral ka, sabing ganun mga kasembreros. Compilation ito mga kasembreros, nung kay Mercy mga kasembreros. Parati niyang inaaway niya si Mercy. Mamaya papagin natin ito mga kasembreros, about kay Mercy. Gusto ko makita to si Mercy. Sabi niya, so lahat parang compilation para ito mga kasembreros, no? Ng 4 na instances na kung saan ay si Mercy binvidyoan niya si Alden. Tapos sabi niya, oy Mercy, anong ginagawa mo dito? Oy Mercy, pag-viral ka na naman. Oy Mercy, anong ginagawa? Andito ka na naman, sabi. So sobrang kulit dito mga kasembreros. ginagawa mo dito. So mamaya papangin natin ito mga kasembreros, no? Sobrang kulit lang. So si Mercy, no, gusto ko makita kung ano itsura ni Mercy mga kasembreros, na sobrang binubuli parati ni Sir Alden mga kasembreros. So sobrang lalim na siguro ng relationships ng dalawang ito kung kaya sila nagbubulihan sa bawat isa. So yun po mga kasembreros, no? And then ito, so next item natin mga kasembreros, si Ma'am Catherine, no? Naka-green siya dito na kanyang outfit, tapos naka-denim yung kanyang pantalon. Pero this is a throwback photo mga kasembreros, no? Sobrang ganda niya, phenomenal box office cinema queen dito sa kanyang green na parang long sleeve long sleeve mga kasembreros, no?
na damit. And then last item natin, so ang picture na ito ay doon sa ticket booth, no, ni Sir Alden nga sa World Trade Center. So ito yung kanilang setup, mga kasambreros. Tapos wala pang tao, siguro yung setup lang talaga yung pinicturean nila. So pero tapos na ito, no, yung November 26 hanggang November 30 lang yung span ng kanilang ticket booth doon sa World Trade Center sa Pasay City, mga kasambreros. Pero yun, you can still purchase online, mga kasambreros, sa arxv.helixpay.ph, mga kasambreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items, no? Sana po ipakinap natin ang Word of God. Today is December 1 na, mga kasambreros. Naku po, nararamdaman na ba natin ang feels ng Pasko or hindi pa? Tapos dito sa amin ay sinalubong kami ng maagang ulan, mga kasambreros, kasi December na, so parang blessing ng Panginoon ang ulan, mga kasambreros, sa buwan ng December. So yun po, no. So sana po, hindi, papakinggan mo natin itong PMPC Star Awards for Movies kagabi. Tapos itong yung si Mercy ni Sir Alden, mga kasambreros, na sobrang kulit. Tapos yun, afterwards ay ang salita ng Panginoon, mga kasambreros. So sana po ay enjoy po tayong pakinggan, ha, ang dalawang ito. And the blessed Monday na sa bawat isa, mga kasambreros. December 1 and it's Monday. Mula sa kanilang undeniable chemistry on screen, these love teams made us believe that true love can happen in real life. So here are the nominees for Movie Love Team of the Year. Movie Love Team of the Year, Catherine Bernardo and Alden Richards. Kathleen, Hello Love Again. Tatagpo din ang mga features natin ngayong araw. Let's make that happen. Ay, Mercy, paano ka na naman napunta dito? Palibasa, viral ka. Kamusta? Ay, Mercy, papaviral ka na naman. Mamaya lang po. Hi there! Hello! Hoy, Mercy! Ano ginagawa mo dito? Ha? Ano ginagawa mo dito? Ano, Mercy? Ano naman? Para po sa ating Word of God ay sobrang ganda nito, ha. Medyo masaklap at mapait lang, mga kasambreros. Ang title po natin ay Gaya ng Kalapati or Dove. Psalms 55 verses 4 to 6. My heart is severely pained within me, and the terrors of death have fallen upon me. Fearfulness and trembling have come upon me, and horror has overwhelmed me. So I said, oh, that I had wings like a dove. No, ito pala yung mga kasambreros, no, gaya ng kalapati. I would fly away and be at rest. Ito po ay alam natin, no, sa tono ng samista ay nasa estado siya, or yung condition niya, mga kasambreros, ay pighati, no, kalungkutan, betrayal, no, brokenness, talagang pinipiga, no, depression, anxiety, labis-labis na kapighatian, mga kasambreros, at labis-labis na sakit, no, pain, no, labis-labis na takot, labis-labis na lahat, mga kasambreros, ng lamentation, no. Yun po ang nararanasan ng samista, mga kasambreros, na more often ay siya Haring David, mga kasambreros. And gaya na sabi niya, na kung meron lang siyang meron lang siyang pakpak na gaya ng isang dove or kalapati, ay lilipad na siya, no, iiwas siya, mga kasambreros, tatakbo siya sa kanyang problema at mamamahinga na lang, mga kasambreros, sa ibang lugar, no, kung saan ay hindi niya mararamdaman ang fear, ang horror, ang pain, ang lahat, mga kasambreros, na kasi parang pa sa Tagalog na kasabihan at expression, parang pinagsakluban siya ng langit at ng lupa, mga kasambreros. So ang verse na ito, specifically, mga kasambreros, yung Psalms 55 verses 4 to 6 ay nag-express ng great distress, no, at saka request, mga kasambreros, sa Panginoon para sa tulong, no. Humihingi siya ng tulong, humihingi siya ng help, mga kasambreros, at assistance sa Panginoon, mga kasambreros, na kung saan ay nag-express siya ng fear and trembling, no, sa unang
section sa verse 4 mga kasambreros, or sa unang stanza sa verse 4 mga kasambreros, na yung imagery na ginamit na dito ay nagdidepict, no, ng mapaang lalim ng kanyang emotional turmoil. Okay, yun po siya mga kasambreros, no, highlighting the intensity of his distress mga kasambreros. So the psalmist's heart is deeply troubled and is gripped by fear to the point that he feels overwhelmed. Alam niyo po, may overwhelming na saya, may overwhelming na lungkot, may overwhelming na pighati, may overwhelming na excitement, no? May overwhelming na shocking, no? Iba't ibang emoticons, iba't ibang emotions, iba't ibang seasons ng buhay natin at pangyayari sa ating buhay mga kasambreros. So may it be sa overwhelm, kasi papadwari, no? Pag-artista ka, tapos sobrang sikat mo, na-overwhelm ka sa dami ng tao, na-overwhelm ka sa kasikatan, na-overwhelm ka sa blessings, na kaliwat kanan, na-overwhelm ka sa projects, na-overwhelm ka sa good things, na-overwhelm ka sa bad things. No? May mga ganun na scenario mga kasos. Pero ito, na-overwhelm siya dahil sa turmoil, no? Dahil sa kanyang emotional distress mga kasambreros, na bothering and anxious siya mga kasambreros. So yung puso niya ay deeply troubled, kumbaga pa agonizing mga kasambreros, no? Or kunwari siguro namatayan siya or niloko siya, binitray siya mga kasambreros, iniwan ng asawa, and so on mga kasos, no? Ito siguro yung kanyang nangyari, pero mostly ay parang betrayal ito ng kaibigan, or pagiging helpless mga kasambreros, no, in times of trouble. So sa verse 5 naman, sinabi nito, the scene shifts to the psalmist longing for wings like a dove to fly away and find rest. So dito na nagkaroon ng desire ang psalmista mga kasambreros, na kung saan ay naglulong siya, no, naggusto niya na magkaroon ng pakpak para makaiwas, no, at saka pumunta sa ibang lugar, and then doon na lang magpahinga mga kasambreros. So minsan ganun tayo, no, parang gusto mo lang takbuhan ng problema, parang gusto mo lang magpakalayo-layo, no, at saka doon parang you wanted to find peace, you wanted to find rest, you wanted to find joy, happiness, pleasure man lang, no, kumbaga pa yung paglilibang-libang. So ganun ba, no? May mga times na sa buhay natin na parang gusto nating umiwas muna ako. Parang dear problem, bigyan mo naman ako ng bakasyon kasi valid, at saka ang tawag dito, yung loyal customer mo naman ako. So may mga nakita akong ganung sa TikTok at saka sa Facebook na ginagawa nilang katatawanan, pero may sense mga kasambreros, na kunwari magsasabi sila na dear problem, bigyan mo naman ako ng discount kasi loyal customer mo naman ako. So ganun mga kasus. So kung meron lang rest day off sa pagbakasyon, no, mula sa problema at saka sa challenges ng buhay, ay lahat siguro tayo ay magli-leave, no, lahat tayo ay magpa-file ng vacation leave, na kahit na sa 5 araw man lang, no, tantanan mo ako problema kasi talagang hindi ko na kaya. So may mga ganong tipo tayo minsan, no, kung pwede lang na mag-file ng leave of absence sa mga problema natin sa buhay, ay halos lahat tayo ay magpa-file ng leave mga kasambreros, para lang parang minsan na gusto magbuliwaliw, no, lalo pag nanay ka and ikaw yung nag-aalaga sa mga anak mo, parang may mga times na pag araw-araw talagang asikaso, luto, hatid sa school kapag nag-aaral pa, and so on, no, marami. Kasi kapag nanay ka talaga, kapag nasa loob ka ng bahay mga kasus, parang walang katapusan ng daily routine mga kasus. Nakita ko sa nanay ko, kung kaya na dati na nagsisibak pa siya ng kahoy, ay sa awa ng Panginoon na nabilhan natin siya ng electric stove, no, hindi na siya namang problema, lalo na kapag tag-ulan. Naku, pag tag-ulan dito mga kasambreros, kahoy talaga, pag sa probinsya, kahoy talaga na panggatong ang number 1 problem din. Maliban sa bigas, of course, nung wala kang sasaingin, ay kahoy talaga ang problema dito ng panggatong. So pag basa ang panggatong, ay nako, magiging parang usukan na yung inyong bahay, kasi nga hindi siya masiga, no, hindi maapoy mga kasambreros, kasi nga hindi siya tigang, hindi siya tuyo, kundi basa mga kasambreros ang inyong kahoy. So sa awa ng Panginoon, sabi nga niya, ang nanay ko ay nagpapasalamat sa Panginoon na medyo nakakapagpahinga na siya ng konti. Unlike dati, no, talagang pupunta pa siya ng bukid,
magtatanim pa sila doon ng ng gulay para may benta at saka pambili ng bigas mga kasembreros. So pero ngayon ay sa awa ng Panginoon ay He has provision mga kasembreros. This metaphor of wings, yung pakpak nga ng dove mga kasembreros or kalapati, reflects the psalmist's desire to escape the troubles and find peace. The comparison to a dove suggests innocence and purity, highlighting the psalmist's longing for a sense of security and safety in God's presence. The psalmist stop tayo dito. Yung sasabi dito na purity at saka innocence yung kalapati kasi, yung dove mga kasembreros ay sa Biblia maraming beses siyang kinumpara ng Panginoon, yung spirito ng Panginoon mga kasembreros sa isang kalapati. Kasi yung mga kalapati po, kapag nasa danger na po yan sila, kunwari may mga predator, may mga gustong kumuha ng itlog nila or ng mga anak nila or sa buhay nila, tatakbo lang yan or magtatago lang yan mga kasembreros kapag hindi na siya makalipad. Pero kapag makalipad yan siya, ay yun yung gagawin niya, hindi siya nakikipag-away. Yun yung isa sa mga espiritu ng Panginoon na it wanted to find it wanted peace mga kasembreros all the time. Kapag ang isang magulong pamilya, ang isang magulong tahanan, ay hindi po yan manifestation ng espiritu ng Panginoon, because kapag wala ang espiritu ng Panginoon, walang kapayapaan ang isang tao o ang isang tahanan mga kasembreros. So ganun po siya. Kasi nga ang peace, kapayapaan mga kasembreros sa isa sa mga characteristics ng dove mga kasembreros or ng espiritu ng Panginoon. So ganun din po dito mga kasembreros sa salmista, na halos lahat naman tayo gusto natin ng peace, gusto natin ng tahimik na pamumuhay, hindi nagsisigawan, hindi nagbubulyawan. May mga pamilya kasi na ganun konting pivot lang ay nagsisigawan agad. Yung dito, ikaw na magluto. Parang imbis na normal na boses ay nagiging normal nila yung pasigaw mga kasembreros. So the psalmist cries for help and deliverance were met with anguish and distress. Yet even in the midst of his troubles, he found solace in his faith, trusting that God would ultimately protect him from his enemies. The psalmist's words echo with a renewed sense of hope, and chapter draws to a close, reminding us that even in our darkest moments, the Lord is our refuge and strength. With this newfound resolve, we now turn to the next chapter where the psalmist's journey continues and we witness the unfolding of God's plans for his life. So, ganoon din po sa ating buhay, Pagtiwalaan natin parati ang Panginoon sa kalagitnaan ng ating distress, ng ating pains, ng ating agonies, ng ating troubles, ng ating challenges, mga kasembreros, ay paniwalaan natin ang Diyos na sa atin po ay hindi siya bulag sa ating mga challenges mga kasembreros. He even allowed these challenges para tayo pa mas lalo pang lumapit sa Kanya, hindi para lumayo. Okay? Huwag po nating baliktarin. Pag may problema, mas lumapit tayo sa Panginoon mga kasembreros, tapos kapag lumapit tayo sa Panginoon, let's ask for His guidance and counsel and anything mga kasembreros na would also help us to resolve the conflict. And kapag na-resolve na yung conflict, yung challenge natin, pag na-solve na, ay glory to God, kasi nagbigay siya ng protection at safety at resolution or solution sa problemang iyon. So, ganoon siya mga kasembreros, So, yun lamang po sa ating Word of God mga kasembreros. Po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, kapayapaan, at saka strength sa pagharap natin sa mga problema sa ating buhay araw-araw. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you next time mga kasembreros, and paalam po. I love you.